pagpapalaw kami sa ating ating sa Diyos. Amen. Baka naka-smile lang yata. Masaya po ba kayo sa amin? Kailangan na lang ay mahalap. Bakit iba nga na pagkakatay na, pero ikaw lang ang dito ka. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Pabuti po ang Diyos sa lahat ng meron dito. Kasama niyo ang ating mga pamilya. Amen po? Pero pa nga nagbabalik galing sa malayong lupa. Amen. Amen. Sa malayong lupa siya kasi hindi siya makakatin. Nag-iiro-lalo pa po yan. Hindi mo kayang lakarin. Katulad mo sa ikita na kulibot-kulubot. Sila na kulibot pero wala silang sakyan. Ay ngayon, nasa iba kami na. Ito siya ng dagat. Pero binabalik siya ng muna. Kasi kung taga-saan ka, tanong ka talaga. Eh, tayo mga taga-langit daw, sabi ni Lord. Amen. Mabilis siya sa Lord, kasi this is my life, this is my life. Amen po? Alam ko, masaya ang lahat. Sabi ng Diyos. Puro problema yung pinag-uusapan, puro mga saksyon yung pinag-uusapan. Dahil may problema pa, hindi ka na masasaya. Mag-practicean mo yung problema. Practice yun eh. Hindi po? Sino ulit hindi ka problema? Kung pinadalas kayo, ikita ko ron. Tayo lang, pag-practicean natin yung mga kutsulong. Kasi binigyan lang natin yung mga gawa sa talas. Kapatuloy tayo sa dito, kapag tayo nun. Amen. Diba? Ang layo-layo, di mo kapal-kapal ng ilaaral namin passport, nilalakad na pasaporte para makarating doon. Tapos magdidinay lang tayo sa mga katulong sa tanas. Papayag ba kayo? Diba? Pero naaabot na nadidinay, yan po ba? Nadidinay na ka, nag-uunat tayo sa ating lugar, magpagdala ng Diyos. Wala naman pasaporte ito, maliban sa kanyang salita, ay itapamuhay mo. Yan ba? Hindi, pastor, patulong sa Diyos. Tayo po'y dumako sa ating topic. Makipagbukas po kayo ng Biblia sa aklat ng Jeremias. Jeremiah 6 verse 9. Ito po'y pag-ibig ng Diyos sa atin. Amen. Minsan, pagka ang mga mensahe ng Diyos ay mabibigat, masasama ang loob ng nakikinig. Akala noon, sinasaktan sila ng Diyos. Hindi nila alam yung mga salita mabigat na yun, yung nagbibigay ng daan para tayo ma-open kung ano yung totoong dapat natin gawin sa ating Amen. buhay. Amen po? Ang sabi po niya sa Jeremias 6 verse 9, sinabi ni Yahweh, na makapangyarihan sa lahat. Uubusin ang Israel katulad ng isang kubasan walang ititirang bunga. Kaya tipunin mo ang lahat ng maaari mong iligtas habang may panahon pa. Amen. Hello. Si Propeta Jeremias po ang kausap dito ng Diyos. Ang sabi ng Panginoon, uubusin, di ba? Nilipulin ng Diyos ang lahat. Na halos wala na rin itinirang bunga na katulad ng ubasang wala na itinirang bunga. Pero ang sabi niya kay Propeta Jeremias, napakaliwanag na sinabi niya, kaya tipunin mo ang lahat ng maaari mong iligtas habang may panahon pa. Amen. Yung iba, yung mga umalis na sa Lord, hindi nila pinahalagahan yung panahon na ibinigay sa nila ng Diyos para sila yung makaligtas sa madaling sarili. Amen po? Yun yung pagkakataon mo para madala ka ng Diyos sa kanyang mga salita doon sa kanyang ipinangakong karya, subalit hindi mo binigyan ng malalim na pagpapahalaga. Sabi niya kay Propeta Jeremias, tipunin mo sila ang lahat ng maaari mong iligtas. Bagamat galit na ang Diyos, pero meron pa rin siyang pangarap na may maliligtas
Pero kung hindi mo siya binigyan ng malalim na atensyon, naubos na yung panahon. Paano pa? Tama po ba? Hello? Yung panahon. Di ba? Habang may panahon, hindi siya, di ba, hindi manakot ang Diyos eh. Nagbibigay ang Diyos ang pagkakataon sa lahat. Ito yung panahon mo ngayon, kaya darating yung panahon na ikaw ay diligligin ng kaaway, utang na loob kapatid, huwag kang magpaligid. Amen. Paano? Paano ka magkakalumpay? Wala akong ganang magkapag sa Diyos. Parang taken for granted lang yung pagsamba mo. Na parang nauobliga ka lang. So may hindi ko yung sinasakit yung salita ko, ito lang Diyos. Na kailangan natin itanin, i-record, itarap sa ating buong pagkatao. Para lagi tayong nare-remain ng mga bagay na sinasabi ng Diyos sa nagsasalita sa harapan. Amen. Amen po ba? Sobra tayong mahalaga sa Diyos, pero tayong mahalaga pa sa atin ng Diyos. Konting problema, kaya po sa mga may ginagala ng problema. Mientras na ikaw ay nagdadanas ng ganyan, lalo kang kumapit sa Diyos. At masasabi mo na wala palang problema at pagsubok na hindi kayang pagtagumpayan ng Diyos. Wala palang problema. Ako kilala niyo. Sa simula pa na ako nagkapamilya hanggang sa ngayon. Hindi tumitigil ang kaaway na ako pabagsak. Pero, isa lang ang alam ko. Kung ako'y lalayo sa Diyos, saan ang pupunta? Pero sa kabila ng ganyan, nararanasan ko kung papatuloy mo sa Diyos, alam ko na mayroon akong pupunta. Sana ganoon ang talagang lahat ng umaasa sa Diyos. Amen po. Hindi natin alam. Baka ito yung huling panahon. Huling panahon mo na mapakinig yung salita ng Diyos. Habang may panahon pa na sa Diyos. Kung may panahon pa para maligtas ka, gawin mo na. Huwag ka naman kakunti-kunti, baka isang araw. Yung gusto mong gawin bukas, hindi mo na nagawa. Dapat ngayon ginawa, pinagbukasan pa. Diba? Oo, marami tayong pinagdadaan ng problema. Nagagalit sa aking pamilya, o ang Diyos nagagalit sa aking pamilya. Kung tayo isasama pa sa kanila, paano na lang pala? Tama ko. Ang ating mga pamilya ayaw sa Diyos. Iba rin kanilang gusto. Galit na yung Diyos sa pamilya mo. Bakit hindi sila nililipol ng Diyos? Dahil sa iyo. Amen. Dahil merong nakikiusap sa Diyos na bigay na ng pagkakataon ng aking pamilya ay makaligtas, Amen. makapagbalik sa inyo, makapagsisi. Kasi kung wala ka, hindi po ba? Kasi sabi niya, tipulin mo sila. Yung kanyang ligtas habang may pagkakataon. Kaya sa ating mga anak, pag ako nag-aaya sa church tapos maraming natin, hindi mo ba alam? Kung ano man yung tinatamasa mo, yun hindi yung galing sa akin, ay galing sa Diyos. Wala kang utang na loob sa Diyos. Minsan masakit, pero kailangan nila sa Diyos. Kung wala kang sasabihin, wala silang maiintindihan. Hindi po ba? Amen. So ang Diyos ay nangangarap na habang may panahon pa, ikaw ay makalanya. Palapakan na Diyos. Inaral na Diyos, at pakaisin naman ang ating oras kasi limitado tayo. Kaya alas 12 mag-uuwi na. Kasi gutom na. Lagi kong sinasabi, pag-araw ng linggo, kakain kayo ng busog. Yung hindi nagpapasting. Para habang nakaupo kayo, wala kayong ginanong ng Diyos yun. Gutom na ako. Hindi po ba? Kasi siguraduhin ninyo na nakaprepare yung mga sarili na hindi kayo nadidistract. Kasi paano papasok yung message ng Lord kung ilang iniintindi? Tama po ba? At yung mga isipin nyo sa araw na nag-isipin nyo na araw pa lang ng Sabado, kaya araw
Sister Maria, dumalgal na naman yan sa harapan ko. Ang na naman yung sasabihin na nakakainis. So, is the Lord. Pero, hindi ko po kayo iniinis. Amen. Pinapasabi ng Diyos. Amen. At ipag-inig ng Diyos sa atin. Naunawaan niyo po ba? Amen. Ito po yung sinabi ng Diyos, ha? Tipunin daw ni Propeta Jeremias ang mga kayang iligtas habang may panahon pa. Ano yung gagawin natin ngayon? Minsan, sa paglilito ko, nakakakot ka. Sabi dito, di ba? Paano kayo naghapon ako sa school? Pagod na ako. Dadalo pa ba ako? Pero ang sabi lang sa daan, hindi nawawala ng kabuluhan ang magpapagal mo. Amen. Palakpakan natin si Lord. Hindi ka mangungutang ang Diyos. Binibigyan ka nga ng libre, mangungutang siya sa'yo. Lahat ng pagpapagal mo, bayan dyan sa Panginoon na kakainin ka malibre pa nga yung ibig. Amen. Tama po ba? Amen. O magpapakatagod ka man, na yung isipin sa sarili mo na kasama ang Diyos sa pinagpapaguran mo. Hindi lang puro ikaw, puro sarili mo, puro pamilya mo. Yung mga pamilya mo, hindi pa sila nakakalimutan kaya pero yung Diyos na kinalimutan mo. Ay, paano ka pwede maalala ko ikaw mismo lumayo sa Diyos? Dahil sa pagkaabala mo sa mga intindihin mo sa buhay. Ano ko ba? Mga anak ko ang sisipag. Laging nakalahat. Ang sabi ko ako, ilimitado yung lakas ko. Pero hindi ko upusin yung lakas ko sa inyo. Kasi may buhay ako. Na kailangan kong hirap sa Diyos pagdating ng panahon. Kanya-kanya tayo ng tatakbuhan ng lugar. Bahala ang Diyos sa inyo kung ayaw nyo. Yung buhay ko, kung may papagpapagod ako, dapat may bahagi ang Diyos sa akin pinagpapaguran. Kahit sa bibig-bibig ka, church ka naman, church, ibig na nagtatrabaho ko. Yung araw ng linggo, hindi pang trabaho. Yung araw ng linggo ay pang Diyos, para sa Diyos. Amen. Kaya kung gusto nyo, hindi nyo ako makakalakan. Bumali-bali kayo, sabi ko nga ng pamilya ko, huwag kayong umarang sa daan ko, kasi pag kayong umarang sa daan ko, patungo sa Diyos, sasakasaan mo kayo. Masakit po yun. Amen? Huwag kayong magiging lang sa pagsunod ko sa Panginoon. Sana ganun tayo na. Meron tayong paninindigan sa Diyos. Amen. Habang may panahon pa, pagsikapan natin na makaganap sa perfectong kalooban ng Diyos natin, baka isang araw yung gusto natin gawin bukas, natapos na tayo ngayon. Taon niyo po ba? Hindi tayo pinapahal ng Diyos. Masyadong maagal ang Panginoon, magagal ang tayo sumunod. Minsan nakinig na araw ko, wala-wala. Ang nabinig ko yun. Minsan ang pinagtuturo ko sa lugar na biyak. Paulit-ulit ko rin, hindi na nawawala dyan. Excuse me, kung ikaw sa paulit-ulit na aral sinunod, kung aral sana daw, walis tayo sa aral na sa iba naman. Tama po ba? Amen. Bakit ka binabalik? Hindi ka umaalis, hindi ka binabalik, hindi ka kung saan gusto, umalis ka riyan. Pero nananapili ka rin, binabalik ka pa rin, mabalik ka, nananalihan ka pa rin. Hindi niya makuha. Nagreklamo sa salita ng Diyos. Ang tanong, yung salita ng Diyos, ang narinig ko, sinunod mo ba? Nakapulungan kasi natin ikaw, hindi ka naman nakalaya. Nagkarapan na magreklamo sa mensahe ng Diyos. Kailangan pala yung bangkaran, ililipat para ano? Hindi mo naman susundin. O di ba? May ganun. Kaya pa sila magreklamo. Nagpasalamat kasi lang, kahit araw-araw, gano'n araw. Nire-remind sila pa ulit sila, para makawala sila sa mga buhay, pero ayaw. Pero hindi natin sabihin dyan kasi buhay pa sila ngayon. Okay. May pagkakataon pa sila. Amen. Takas ni Propeta Jeremias. Amen? At ang sabi po sa verse 16, ang sabi po niya rito, sinabi ni Yahweh sa kanyang bayan, ito po yun ha, tumayo kayo sa pangalawang daan at magmasid. Hanapin ninyo ang tamang kalsada at alamin kung saan ang pinakamabuting daan, doon kayo lumakad at magkakatamo kayo ng kapayapaan. Minsan, sa buhay natin pala desisyon tayo ng padalos-dalos. Tama po ba? Bibiglang plano ko. Hindi mo na pinag-iisipan yung mga plano kung ito mo yung naka-align sa kalooban ng Diyos. Biglang desisyon mo. Yung lakad mo nila ay mali. Tama po ba? Pilit kang dinadala
ka magmanman. Bago ka mag-decide, pag-aralan mo mabuti, magiging decision mo kung mabuti mo yung magiging resulta dito sa uli. O ano po ba? Sabi niya magmasid. Tumayo kayo sa mga panunugandaan at magmasid. Ano yung minamasdan mo? Mag-observe ka. Tama ba yung lugar na pinuntahan ko? Ito ba iligtas ako dito? Kaya ka ba? Diba? Tama po ba? Ito ba yung mabuti? Wala kang panganib sa lugar na pinuntahan ko? O hindi po ba? Amen. Diba? Magmasid din ang sabi ng Lord. At alam niyo kung saan ang pinakamainit na buting daan. O diba? Ang daan ng buhay, dalawa lang. Masama at mabuti. Ligtas at takot. Tama po. Amen. Alam mo, madalas-dalas na sa inyo mga desisyon. Kahit gusto na Diyos ay ligtas dahil pinili mo yan, ikaw pumili. Hindi na yan Diyos ay malagay sa lugar na makapangamatay. Pero kung ikaw yung pumili niyan, tama po ba? Ikaw yung napipili. Pero sinasabi niya, magmasid, pag-aralan, pag-isipan, pagplanuhan. Ano ba yung magiging desisyon mo? Huwag basta naisip mo, pagkakataon natin, baka mabago ka eh. Di ba ba? Yung dulo pala ng nagiging desisyon mo, eh, hindi pala magiging maganda ang kahihitatan sa buhay mo. Kung mabuti ang desisyon, napakasimple ng aral, pero malalim ang kanyang pinapakahulugan. Simple lang kung titignan yung mga aral. Ganun mga salita lang, mga daan, mga kalsada, yung paglalakbay, diba? Kung ikaw ba'y umaalis sa tahanan mo, kung ikaw ba'y mga plano sa buhay mo, naaalala mo ba yung mga message ni Lord? Na habang ikaw ay naglalakad, kasama mo yung salita ng Diyos na nag-iingat na nagpuprotekta sa'yo, tungo sa kapayapaan at naligtasan mo ngayon kung pag-alis mo sa may pinalimutan mo, iniwanan mo yung mensahe ng Diyos sa'yo, ano ngayon ang laban mo? Hello? Ano ko ba yung sinasabi ko? Amen. Paglabas mo ng tahanan mo, ipagpuli mo yung lakad mo. At siguraduhin mo yung lahat ng narinig mo, inakit mo sa salitaan mo, sa idaladala mo. Kasi kahit anong pangalit at kapabakan, may laban ka bakit Diyos ang kasama mo. Hindi siya magtatagumpay ang kasamaan sa Diyos. Huwag mong iiwanan, huwag mong kakalimutan, lagi mong itanim, lagi mong galit. Sabi nga na salitaan, isuot mo. Kasi pag nakasuot yan, hirap yung babalik na. Ang sana ka magbubad ka kung suot-suot mo yan. Kasi yun ang lakas ko, eh, dito ba? Amen. Hello? Ang ganda ng Lord, oh. Galing ng Lord. At alamin kung saan ang pinakamabuting daan doon kayo lumakad at magtatawa kayo ng kapayapaan. Amen. Kung nagkamali ka ng desisyon sa iyong mga plano, sa iyong mga lakad, di ba walang kapayapaan? Ginulo na ng kakawali mo yung kaisipan hanggang sa, di ba? Maraming hindi nakakatulong kayo. May mga pinag-aralan pa yan. Mga maunlad pa ang buhay niya. Hindi yan katulad sa mga duka na sa palingin ng Diyos na pag umunan dyan sa kaprasong pera, makakatulog na naman. Hindi, ba? Hindi na. Uuwi na yan ako, matutulog ako. O di ba? Yung mga manager ng mga magagandang kumpanya, ma-establish, matutulog na ako. Dahil nakalimutan nila ang Diyos. Pag uwi sa bahay, hindi naman sila nakatulog. Naka-aircon na, komportable pa higaan. Pero hindi sila natutulog. Bakit? Yung kakawag lupa nila kay Gabriel na nilang isip lang sa trabaho. Hindi ka magtatawa ng kapayapaan. Pero kung ikaw ay tawag na sa Diyos, pag sinabi mo, matutulog ako in 5 minutes, matutulog ka ng 5 minutes. Naniniwala ba kayo? Ako nagtitin na sa paligid. Ano yung kasama ko kapatid mo? Natutulog sa ilalim. Ha? Diba? Kung ikaw ay naantok, bigyan mo lang karoon yung sarili mo. Lord, matutulog ako ng 5 minutes. Within 5 minutes, nagising ka, maginawa ka na. Nakadama ka na ng kapayapaan sa pagtulog mo. Nakalimutan mo na yung antok mo. Tama po ba? Pero wala sa Diyos. Gusto niya matulog. Kailangan mo ng sleeping pills para lang makatulog. Pero yung nasa Lord,
Pag sinabi mo matutulog, matutulog ka. Palakpakan natin ang Panginoon. Amen? Hindi binibili yung kapayapaan at yung antok hindi nabibili yan kung saan dumadating. Saan ang gagaling? Yan sa malaking pangalan na sa harapan niya. Jesus. Ang kapayapaan hindi binibenta. Kung saan ipinagkakaloob, yung antok hindi yan hinihingi kung saan dumadating. Kayo kung wala ka sa Diyos, makaramdam ka ng antok? Hindi. Gusto na matulog. Yung mata mo, dilata sila para ka ng drug addict, hindi pa rin makatulog. Bakit? Hindi galing maadik ka sa Diyos, huwag kang maadik sa drugs. Hindi galing maadik ka sa Diyos. Utang na loob. Kasi nakita ko yung mga adik, mga malumang ka na. Ganun na. Pero yung adik sa Diyos, naku, may glory yung mukha. Ang saya-saya ng mukha kahit hindi nila yung mukha. Amen po? Amen. At ito, ang simple-simple naman ang buhay niya. Hindi mo alam yung kasimplihan niya, punong-puno ng kapayapaan. Amen po ba? Pero gusto nga rin nasa ng talaga Jesus is my life family. Kaya, huwag kayong magpatumpik-tumpik sa pagsunod niyo sa Diyos. Sabi nga, itulo mo na yan. Sabi na mo, itulo mo na yan. Sayang mo yung buhay mo rin yan. Diba? Pag hindi mo yung buhay mo rin, panalo ka. Sabi na mo, worthy. Pero sinasabi ko sa iyo kasi, ang pagsunod sa Diyos, yan, buhay. Na walang hanggan. Ang saya yung tatlo, ha? Amen po ba? Amen. Nakanamaan niyo ba yung mensahe ng Diyos? Diba? Si Prophet Jeremias talaga, hindi utusan ng Diyos. Hindi siya makatanggi sa Diyos. Tayo utusan ng Diyos, pero tumatanggi tayo. Sa kanalang po, sa kanalang. Hindi mo pa ako ready ngayon. Kailan kung wala ka ng pagkakataon? Huli na. Hindi ka na makakapon. Tama po? Pinapapatigyan ng Diyos atin kasi ito niya tayo binibigyan ng pagpapahalaga. Okay po ba? Amen. At ang sabi ng Matthew 11 verse 29, ito yung mga pag-ibig ng Diyos sa bawat isa. Hindi sa 28 at 29. Ang sabi po niya rito, pasanin ninyo ang ating pamatok. Pasanin ninyo ang ating pamatok at matuto kayo sa akin. Amen. No. Sabi ng Panginoon, matuto kayo sa akin. Sapagkat ako'y maamo at may kababaang loob, makakatagpo kayo sa akin ng kapahingahan. Ano yung pamatok na pinapapasan sa iyo ng Diyos? Kung sa literal na pamatok, kalabaw yun sa kalabaw, yung magbubukid, alam niyo po yun, tinatawag na singkaw, yung mga kawayan na may hila-hilang kahoy na pinapatungan ng mga karga. Hindi po siya kariton. Ganyan yung forma niya, yung likod nun, nakabaloktot, yung naginigilan ng kalabaw, may singkaw siya nakasabit dito, hinahatak ng kalabaw. Kung sa literal na salita ko, pero sa salita ng Diyos, ano ba yung pamatok na pinapapasan ng Lord? Kasi hindi yung ating pamatok at matuto kayo sa akin. Bakit kailangan nyo matutunan? Kung ikaw ay matututuro sa Diyos, ay magkakamit ka na kapalitaan. Pero maraming tao ayaw matuto. Bakit? Habang may pagsong nagsasalita, totally present daw ba? Mentally, wala. Ibig ko ba? Yun po yung katotohanan. Hindi sila seryoso, hindi sila interesado. Pag hindi nila gusto silang tuturo, hindi nila gusto yung turo. Sa araw na testro na nilo. Huwag niyo po. Kaya bakit ang gusto ng Diyos na matuto siya, hindi siya natututo? Kasi ayaw niya yung aral at ayaw niya yung aaral tumuro. Sino yung tanong? Yung sinari o yung nagsasalita? O ikaw na nakikinig? Sino yung manalo? Isisitan. Tama po. Nasa church natin kung sinisitan ka. Oh. Huwag niyo po ba? Nasa church natin, attitude mo ganun. Sa tingin mo, sino yung kasama mo?
po, pero yun po yung katotohanan. Ayaw mo nang aral eh. Tama ba kaya, Lemin? Masakit man, masarap pakinggan yung aral. Kung binigyan mo rin na malalim na pagpapakablugan ang talaga, piling ito'y nagtalim at nagbago sa iyong kaisipan, matuto kayo sa akin sa ilang tayo. Amen. Kung hindi ka natututo sa salita ng Diyos, hindi ka matututo tumayo sa obligasyon mo bilang isang Kristiyano na gusto mo maging lingkod, gusto mo maging kasangkapan ng Diyos. Bakit hindi ka kasi nag-aaral? Hindi ka tututo. Ano yung gagawin mo sa'yo? Hindi ka mo pala natututo. Ano ka gagawin din ng Diyos? Sabi nga ng pastor, available but not able. Maraming able na hindi sila available. Available ba lahat ng hindi kasi na-able? Paano gagawin? Ano mo ba? Maraming available, hindi sila, maraming namang able, hindi sila able. Bakit? Hindi sila interesado. Matuto kayo sa akin sa pasanin ninyo, at matuto kayo sa akin. Amen. Ano ba yung natutunan ko? Dala-dalahin mo yun, nagkakasalo mo kay sino yung natutunan ko. Di ba pasan mo? Sa ako magpunta, hindi mo lang kalimutan kasi natuto ka sa kanya. Lahat ng natutunan mo, magagamit mo. Pwede po ba? Amen. Kaya hindi sabi yung nakikinig, dapat natuto ko. Hindi ka daw pakinig ka lang. Kasi napakinggan mo sa ano gagamitin. Sa sarili mo lang. Alright. Wala ko na buhay para sa sarili lamang. Sabi na ulit, walang sino man ang nabubuhay para sa sarili lamang. Di ba? Hindi natin gawin natin kasi ayaw natin gamitin. Di ba? Amen. Ganun po tayo tinutuwaan ng Diyos na huwag tayo matigas ang ulo, sabi niya ang gabi sa araw. Pag narinig mo ang tinig ng ismo kung pag-isip ng puso. Eh, sabi niya. Ayun kung gano'n, di ba? Pero paulit-ulit na sinasabi ng Diyos. Bakit daw kailangan matuto? Bakit kailangan pasalin ang pangakap ng Diyos? Kailangan daw matuto. Inaaralan na ayaw pa. Ang matututo. Ngalay naman na yung mga ng pastor nyo. Yung pastor ko yan dati pa. Ayaw ko kayo, kung pastor nyo sila, sa ibang hindi sumusunod, kasi kung pastor nyo sila, nakinig na kayo pala, kung nang panahon simula na kayo na upo riyan. Amen po. Hindi po ba? Ang lahat ng sumusunod sa pastor, nakikinig yan sa mensahe ng pastor. Ano ba yung gusto ng pastor na mangyari sa buhay mo? Kasi ang gusto mangyari na Diyos sa buhay mo sa pamamagitan ng pastor. Susunod ka. Amen. Huwag kang naghihimagsik. Kasi ako naghihimagsik ka sa pastor, naghihimagsik ka sa Diyos. Ano yung natututunan mo? Kahit pinag-aaral ka ng Diyos, wala po. Kahit umiiyak ka, kahit ginaganyan ka ng pastor, ikaw, ginigisa na ikaw. Umiiyak ka lang ng sikreto. Alam naman na Diyos na nararamdaman mo. Ikaw, hindi ka natin. Diba? Ang pagdisiplina ng pastor ay pagmamahal ng Diyos. Tandaan mo yan. Kung hindi ka mahal ng Diyos, hindi ka mamahal ng pastor. Kaya pag ikaw ay dinidisiplina, tanggapin mo. Pasalamat po sa Diyos na mayroong nagmamalasakit na Diyos ang pastor sa iyo. Amen. Kasi kung hindi ka makikinig, mawawala ka sa Diyos. Nakita mo, nagkawala na yung iba. Nakita niyo, marami kayo kasama. Diba na dating kasama niyo, ngayon wala na? Kita niyo ba? Bilang na bilang niyo sa inyo mga tanira. Yung mga nauna na maaga pa si alis na. Bakit? Ayaw magpasakot sa salitaan ng Diyos at sa salitaan ng pastor. Kaya yun, nasaan sila ngayon? Akala nila masaya sila. Sa simula lang masaya, pero pagdating mo, umiiyak na. Kanina siya umiiyak, wala naman sa Diyos na iiyak. Pero tayo, naririto. Amen. At gaano kahirap yung problema mo, lahat sa kanina yung 40,000 na iniiyak ng problema, nasolve agad ng ganun kabilis. Bakit? Ang laki ng tiwala niya sa Diyos. Amen. Tama po ba? Yan po yun eh. Ito, patuturo ko sa inyo sa buhay ko. Ikaw mo pa sa wawa, ito ang tunang.
para po sila mabuhay. Pero bilang ina, iniisip ko na bakit pag sila iniwanan ko, pinabayaan ko, baka lalong lumala yung kapariwaraan nila na magkanya-kaya sila lakad na buhay na sila, lalo na sila, di ba? Iniiwan ko sila sa Panginoon. Pero lahat ng aking gastusin, nagtataka ko kung paano ko nasusurvive yung araw-araw kong gastusin at yung buwan-buwan kong gastusin. Naniniwala ako sa sinabi ng salita ng Diyos. Subukan mong gawin ito, magtapak ka sa Diyos kung hindi mo buksan ang mga durungawan ng langit upang ikuha sa iyo ang masaganang pagpapala. Amen. Akala mo sa lapit lang yung masagana? Nakikita ko ngayon, bigyan si Satanas. Unti-unti yung aking mga pinag-pray, pumapayapa na yung pamilya ko. Di ba? Nagkakasundo na sila. Na dati nagngangataan sila. Ang papala yun para sa akin, bakit? Hindi ako nakakalunga ng bigat. Amen po. Hindi lang po sa labi. Pero salamat sa mga pinasya na lumarating. Amen. Diba? Maraming talento ang inaalok ang Diyos. Matuto kayo, sabi, hindi lang sa salita ng Diyos. Ano mo yung mga bagay na nakita mo na pinag-aralan mo para matutunan mo? Bakit mo yung nakita hindi aksidente pinig? Gamitin mo yan sa ikabubuhay mo. Tama po ba? Kung gusto mo mawali sa buhay mo, kailangan kapag-man-man ka, hindi yung pag-design ka. Oh. Eh, kung dumating yung pano, kailangan mo pala, hindi ka nagka-interest o makita mo. Paano mahahanapin, paano mo yung totoo kasi, wala na yung pag-aaralan mo. Ako, pero sabi ng salita, ang mismo to, hindi lang sa mga bagay na pananampalataya natin sa personal, kailangan natin matuto. Kasi tayo nakikilaman mo ating natutunan. Tama ko ba? Parang matamlay na sila. Amen? Diba? Matuto kayo sa akin, sabi ng Diyos. Ako'y maako. Sabi niya, maak. Sapagkat ako'y maako at may kababaan loob, makakatagpo kayo sa akin na kapahingahan. Amen. Kung ikaw pala ay natuto sa Diyos, ito yung pinakamaganda rin. Kung ikaw pala ay natututo sa Diyos, at ipinamumuhay mo yung natutunan, ano yung kalakit na pangako? Amen. Kapahingahan. Amen. Pinagpapahinga ka sa mga problema. Pinagpapahinga ka sa mga alalahanin. Pinagpapahinga ka sa mga kapaguran. Pangako po yun ang Diyos eh. Sino ba'y ayaw nun? Ang ayaw nun tumanggapin mo at ayaw matuto sa Diyos. Sa madaling salita. Ayun po ba? Oo. Kasi kung matuto ka, di sana yung nagawin doon, yung kapahingaan ay pinapangako ng Panginoon. Hindi sila lang ang oras. Ayun po ba? Nasundan niyo po ba? Amen. At ang sabi sa Joel, tulad po, sa Joel to verse 32, ang sabi po niya rito, at sa panahon iyon, ang nasa hihiling ng tulong kay Yahweh ay maliligtas. Amen. Sa panahon na nakaupo ka riyan, sa panahon na ikaw ay naniniwala ka sa Diyos. Sa panahon na ikaw ay nililiga pa ng Diyos. Sa panahon na ikaw ay pinapayapa pa ng Diyos. Sa panahon na iyong mga pagsubok, kabigatan ng buhay, kung ikaw daw ay tatawag sa Diyos, ang sabi ng Diyos na pakaliwan. Sa panahon iyon, ang lahat ng hingi ng tulong na Yahweh ay maliligtas. At ang sabi ko sa sunod, gaya ng kanyang sinabi, may iyang nagtatakas sa bundok ng Zion. At ang aking mga pinili makakaligtas sa Jerusalem. Panahon ng pagkagalit ng Diyos, sila yung nakatakas, pinahintulugan sila ng Diyos na nakatakas. Sila pala yung mga pinili ng Diyos, sabi niya, upang maligtas. Ikaw yung nakaupo ka rin sa tingin mo, tatanggihan ka ng Diyos habang ikaw ay nabibigay ng panahon sa Diyos. Sa panahon ng mga kabigatan, mga pagluha, mga karamdaman mo sa tingin mo, kaya kakiligsin ng Diyos. Speaking of karamdaman, pinagmamalaki pa ang Diyos sa buhay. Alam niyo yung napakalaking subukan. Tinulong na ng Diyos.
no, gabis ko siya para maliit. Alam mo ngayon, kapraso. Kapantay na doon sa akin. Diba? Magawa kami yung sinabi ng Diyos. Kabuhay ka sa sinabi ng Diyos. Kung gusto mong pumayapa, sumaya-sumigla, baka naman ka na papunta sa iyong kaisipan, sa iyong mga bagay-bagay na iniisip sa buhay. Pagtutugaw sa buhay na ito. Pakasaya kayo na nasa Panginoon. Diba? Kung ikaw ay tatawag mo sa Panginoon, ay ganyan iniligtas. Ibig sabihin, hindi nagdidingi-dingi sila. Hindi katulad ng nasa gobyerno na liwapit ka ng paulit-ulit, puro lang pangako. Naksaya ka ng pamasay, naksaya ka na ng oras, naksaya ka na nasusan ka na, pero hanggang pangako pa rin, ang Diyos hindi sila nangako, hindi niya kayang tuparin kung ikaw na pinangako at marunong kang tumagpapad, tumupad sa kanyang sinabi. Ano po ba? Amen. Ano po yun eh? Ang Diyos ay hindi marunong magsinungaling sa kanyang mga pangako. Kung sinabi niya sa ito, ginawa mo, ay hindi ka naman kang umasa sa pangako. Ano Diyos, pero sinabi niya ba, hindi mo yan sinunod, dinekma mo, umaasa ka sa pangako ng Diyos, huwag ka na umasa. Kasi hindi ka rin naman naasahan ng Diyos. Nakunawahin mo ba? Ganun po yung kasimple. Alam mo, natutuwa ako sa Lord eh, diba? Malapit na naman ang tagulan ngayon. Dami-dami talaga magagandang bagay na pinapahayag ang Diyos sa buhay ko. Pinapaalis na kanino sa bahay na tinitirahan ni Mayeng kasi gusto nila reklamo ni Mayeng yung kaysa ninahuhulog na. Maganda yung lugar, maluwag, malaya ka, tahimik. Pero may nasisira na, sabi niya, maghanap kayo ng bahay. Pero kung gusto niyo bumalik paglayan, hindi kayo bumalik. Hanap kayo ng bahay, 3,000, 3, 5, 4, 5, 6,000, 5,000. Ay, huling kausap ko kako yung may-ari ng bahay. Lilipat na siya, assistant siya ni Arroyo. Kasi sa Pasig, huling kausap. Biglang may dumating 2,000. Sa wakas, sakto kami pati mga kasangkapan namin. At ito may maganda, para hindi makuha ng iba, nagpalaman ng nag-cover ng 6,000 para lagi ng unang bayan. Di ba, Ben? Ang galing nila na, baka makuha talaga, papayaran ka ng 6,000, ipauna mo na. Kasi baka may makakuha kasi napakamura. Mula sa 4,000, 5,000, 6,000, 3, 5, 4, 5, napunta sa 2,000, hindi ka matutuwa sa Lord? Hindi mo hinana. Kung sa tingin na Lord. Diba? Magkaroon ka ng 10,000, yung 6,000 para sa 3 months. Tapos yung 4,000, parang ipapagawa ko. Para gumanda yung lugar mo. Pero yung 4,000, hindi mo na yun. Kasi yun ay papasok sa 2 bala. First 2 months kung ititira, hindi mo na babayaran. Kasi papasok na yung 4,000. Huli ka. Galing talaga si Lord, diba? Kaya dapat magmanman daw, magmasid. Kasi kung ano yung plano ng Lord, yung ano ka, hindi ka mahihirapan eh. Tama po ba? Amen. Pag sino daw nagplano, dapat sa plano mo, lagi mo kasama si Lord. Huwag ka tagumpay na, ang saya-saya kaya sa Lord. Kaya ako sa inyo mga kapatid, gaano naman kasimple ang buhay. Gaano ang kagulo ang buhay, lagi mo tatandaan. Nagmamalasakit ang Diyos. Kung tatawag ka sa akin, ililigtas kita. Papakaliwanag na sinabi ng Diyos. Kaya yung pagkatapat sa Lord, sa pagsunod, sa pagbibigay, sa oras, sa lahat. Ay pangako siya eh. Blessing ang kapalit. Mga durungawan ng mga pagpapala na pinangako ng Diyos na hindi mo pa raw nakita ng mata, di sumagi sa iyong isip, di ba? Kaya pinangaplano yung hinanda ng Diyos para sa mga umiibig sa Kanya. Kaya, hindi mo pa inisip, pinalano, di sumagi sa iyong kaisipan nila, kita na yung mata, pero may nakanda pa ng Diyos, kaya alam ng Diyos na iniibig mo siya. Pero gani, napakasimple mo ang explanation, pero hindi ko alam, hindi ko alam sa marami.
hirap-hirap ng buhay. Walang mahirap ng buhay sa Panginoon. Ang saya-saya ng buhay sa Panginoon. Amen? Palapakan natin si Lord. Napakalaman mo yung galaw ng Diyos sa buhay mo. Alam mo, mahal mo ang Diyos. Lagi kang magpating mo araw-araw. Araw-gabi ko, alam ko rin. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Ganun si Lord kamuti. Amen. Sabi ko nga, hindi ko na gusto magtinda sa Porto para kumuha pa ng upa. Ang mahal-mahal. Sabi ko sa kapatid ko, baka hindi na ako hanggang pinagtitinda mo pa ako rito. Parang hindi ko na gusto kumuha ng pwesto sa Porto. Kasi dito, inilay gusto kong pumunta sa pag-ayot, gusto kong pumunta sa Bible study, sa prayer meeting. Pwede ako. Amen. Isa mo, o wala kang maiwanan sa tindahan mo, sino mo yun, sacrifice ka sa sarili mo. Eh kung walang gano'n, di ba ang saya-saya? Sabi naman, huwag kang maghangad ng mga mabubuting bagay. Sabi ni Mami ni kanila kay, ano yung propeta, di ba, Piniyas? Huwag ka nang maghangad, masiyang ang mayroon ka. Kasi pag nagdala daw lang ang pangamakan sa lahat, ikaw ay ligtas. Di ba? Amen. Sige, pakita ng Jesus yun eh. Napakinggan niyo ba yung mga sinabi ng Lord ngayon? Amen. Support na kategory. Hindi ka pa nag-inlove sa Lord niya na yung pagkakas. Napakasimple ng diniliwan ng Lord. Pero ang tao, hindi sila nasisimple. Nabibigatan sila ayaw nila. Kasi marami kang isusuko sa Diyos kung ikaw susunod sa Lord. Ano ba yung dating ikaw? Kalimutan para sa Lord. Di ba? Ano yung dating gusto mo? Kailangan mo kalimutan para ano sa Lord. Marami kang iiwanan. Pagka ikaw sumunod sa Diyos, marami kang iiwanan. Yung mga ayaw umiwan, hindi pa nila kaya. Dalangin ko lang, habang may pagkakataon pa, kayanin din nila. Ito, hinigay ko sa Lord na palagi lang magbigay ng lakas ang Lord sa mga taga-Jesus is my life. Kahit ganyan ang naging sitwasyon ng buhay. Diba? Yung mga nangangarap naman ng lupa, ayun, sabag ng Diyos, binuksan na ng Lord, kulang na lang ay pera, pero ang pera, maraming pera ang Diyos. Tumili ka! Titigyan ka ng Diyos, sumanong ka, nakatagpo ka, kumato ka, bubuksan ka, ano yung gusto mo? Oh! Iniibig mo siya. Pero pag hindi, huwag ka magpagkangad. Mabibigo ka, kapatid. Mahalin mo muna siya bago mo hangarin mga bagay na gusto mo. Amen po ba? Hindi malungkot sa loob. Masaya. Ay, pagulo na yung paligid, wala lang. Bahala ang Diyos dyan. Huwag kang sumali sa kaguluhan, bahala ang Diyos dyan. Amen. Napakasimple na gusto nila, pero ayaw nilang talaga. Kasi ayaw nilang iwanan yung mga bagay na rating sila. Pero yung mga nandito, willing nilang iwan. Ano ba yun? Babae, lalaki, alak, sigarilyo, barkada, tropa-tropa, lakad, pasyan. Ayaw nilang iwan alang-alang sa Diyos. Masasaya naman sila. Malulusog sila. Malulusog tayo, hindi po ba? Hindi ka na talaga maintenance. Wala po ako. Mayroon ako maintenance na po. Sino mo na? Wala ako. Maintenance lang po. Amen. Yan ang binagina mo araw-araw. Ano bang magiging problema mo? Di ba? Inamin mo yung salita ng Diyos araw-araw. Hindi sabihin ako. Huwag ka mag-isip ng mga bagay-bagay na magpapahirap sa iyo. Yan ang ikaw yung magdadala ng bigat. Ang lahat ay iwanan sa Panginoon. Amen po ba? Anak kayong oras, ubos na. O, di ba? At sabi sa ikala ng Pedro, verse 9, ang sabi niya, ang Panginoon ay hindi nagpapabaya sa kanyang pangako. Gaya ng nakikita ng ilan sa halip, nagbibigay siya ng pagkakataon sa lahat. Sapagkat hindi niya nais na may mapahamak, kundi ang lahat ay makapagsisihan pag, sabi niya, na malingkod sa kasalanan. Amen. Ang Diyos ay nagbibigay, bakit hindi niya tinatanggap yung ibinibigay ng Diyos? Libre na eh. Gusto yung may bayad pa. Walang pagsisisi na may bayad. Walang pagkalikod na may bayad. Lahat sa Diyos ay libre. Amen. Tama po ba? Amen. At kung mabuti naman, hindi nila yung nadama. Dapat damag-damag mo yung kabutihan ng Diyos kasi sabi niya rito, ano bang nasa kasulatan?
Natututo. Kung natututo, natututo ka, di ba? Paruin yung pangako ng Diyos. Kaya walang nabibigo sa mga naririto nakikinig ng salita ng Diyos. Dapat Amen. natin mahalin ang salita at ang Diyos. Amen. Kasi iisa lang po sila. Hindi po ba? Naunawaan niyo po ba? Hindi po, ang sakto at ang salita, dito, focus dito. Kung bakit ka narito, kapatid? Tinipod kayo ng Diyos sa lugar na ito upang iligtas. Amen. Sa madaling salita. Kaya hayaan natin na magpaligtas tayo sa Diyos. Mag-aayon tayo sa kaluluwa ng Diyos. Amen po ba? Amen. Yung po ang plano ng Diyos sa bawat isa. Tayo po na tayo sa mayo sa Diyos.